Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Welcome back po sa ating channel at nandito na naman po tayo upang siyempre paglilinaw. Siyempre pagka mayroong nagbabanggaan, doon tayo sa dalawang side. Kailangan natin ipakita lahat. Ngayon, unang-una muna natin mag-introduce muna natin tungkol sa insertions. Masama ba o tama o nasa proseso ba ang insertions? 'Di ba marami tayong naririnig about sa insertions? Tulad na nag-umpisa lang 'to unang umpisa dito kay Senator Ping Lacson. Ano sabi niya? Halos lahat may 100 billion insertions sa 19th Congress at halos lahat ng senator ng 19th Congress ay may insertion. Pakinggan niyo maigi halos lahat. Tapos, sinabi ni J.B. Ejercito sa kanyang kapanayam din, ang sabi niya, lahat ng 19th Congress may insertion. Tapos, ipinaliwanag niya ang insertion. Tapos, itong si Risa Ontiveros, Senator Risa Ontiveros, ang sabi niya, ito, para basahin nyo na lang. Habang binabasa natin, ako ang magbabasa, pakinggan nyo na lang. Wala akong BICAM insertion. Wala sa unprogrammed funds. Period. Isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ng no sa controversial na 2025 budget. Okay. Babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Tandaan nyo huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Okay? Lahat ng iminungkahi kong amyenda na ibig sabihin na insertions sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Okay. Ano ba yung amyenda? Di ba insertions din? Bakit bakit sinabi mo na wala kang insertion pero mayroon kang amyenda? Di ba? Alam nyo, sumasama lang tong amyenda. Tulad nga yung sinabi natin, dahil sa ginawa dyan sa lower house. Sinong mga mahilig sa insertions? Lumalabas. Saldico, Romualdez. Kung mayroon pang iba, bahala kayo dyan. Yun ang sabi nila. Sabi nila dyan Kasi, ang nagsasabi, hindi din sa mga napapanood natin dyan sa sa mga hearing. Sino tinuturo? Di ba? Tinuturo niya, Saldico. Ito naman nag-link kay Saldico, kay itong si Mayor Magalong. Sabi niya, hindi magagawa ni Saldico lang mag-isa yan. Siyempre, may kasama. At sino yung kasama? Siyempre, yung kanyang speaker. Ganon din yung kay Gutesa. Kay Master Sergeant. Siya ang nag-link from Saldico to Martin Romualdez na pilit nilang tinatanggi. So, siyempre, tinatanggi nila yan. Sino ba namang nangulimbat na hindi, na umaamin? Wala, di ba? So, papaliwanag dito si Katon Ying. Papakita niya kung ano yung kanyang pinanghahawakan. Dahil kung itinatanggi yung insertions, tinanggi nga yung insertions, pero yung amenda, hindi naman tinatanggi. So, dito tayo kay Katon Ying para malinawan tayong lahat. So, pasok, Katon Ying. Ayan. And there you go. Ayan. Ay noong kahapon po sa 2x2, Okay. mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Wala si Katon Ying. Ito po yung portion. Sana makinig kayong mabuti Sana makinig kayong mabuti. Especially si Senator Risa Ontiveros. Ayun, kay si Risa Ontiveros. Especially si Senator Risa Ontiveros o yung kanyang mga taga-suporta o tagahanga at pati na yung opisina ni Senator Risa Ontiveros. Isama mo na lahat. Andito po yung bahagi ng aming talakayan ni Kumbatserong Jerry Baha
Jerry Baha pala pangalan nun. Okay. Narito po. Ngayon, alam ko na. Pakinggan po ninyo. Narito po. Parang nawala. Dali lang po. Uncut yan, ha? Pero ako nag-cut. Yun. Kasi nababagalan ako eh. Yan. Mhm. Sino, ha? Labas mo na. Video file. Ayan. Video file. Document. Ayan. Ayan. Kalat na Most sa Facebook to, ha? recent. Kitang-kita. Kanina, nag-scroll ako, nakita ko nga yung mga ano. Puro sa amin, sa Pangasinan. Dami. Taga Pangasinan ba si Risa? Yeah. Tanong lang. Na ito, Senator Yeah. Risa Ontiveros, totoo bang meron kayong insertion na 750 million na sa inyong sa budget nitong taon na to? Hindi ako makapaniwala eh. Kumbachero, hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Ontiveros hanggang ngayon. Oo. Hindi ako ka makapaniwala kasi kahit na sinabi ko na sa'yo, kumbachero. kahit sinabi Kahit mo na- ako pa nagsabi. parang mas Jerry gusto ko Baha. Masakit naman yan, kumbachero. O sige, naniniwala na. Ayoko nasasaktan ka. Hindi kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Risa Ontiveros ay bumoto ng against doon sa BICAM report. Di ba, may kanyan, may ratification ng Senado. Oo. Yung pagkatapos ng BICAM, yung BICAM report, ibabalik sa Senado at pagbobotohan, ira-ratify. Oo. Dalawa silang hindi bumoto eh. Oo. Si Senator Risa, saka si Senator Coco Pimentel, pareho silang Dalawang opposition. nasa minority. Kaya hindi ako makapaniwala na meron siyang insertion. Baka ang Na flood control ha. na flood control. Oo. Baka iniisip niya hindi, ano lang to. Yun ang ceremonial function lang ng opposition. Ganon? Baka Parang ganon. ministerial sa parte ministerial. nila. Kaya lang, yun nga eh. Hindi kaya may ibang nag-parking din kay Yun eh. Senator Hindi Risa? wala naman siyang garahe eh. Ikaw nga magpaliwanag, Senator Risa. Bakit nga ba? Senator, makisuyo Pero nga hindi ka- natin nilalagyan ng Malaysia yung pagkakaroon niya ng flood control na parang ang ibig sabihin kasi ngayon pag nagkaroon ka ng flood control project Oo. sa iyong insertion, nangungumisyon ka na kagad eh. kaya nga yun yung ating sinasabi. But to be fair kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang Ang insertion sa flood control. And Hindi, sa flood control yun. sa buong 750. sa buong budget Nasa 3 point ano siya? mahigit 3 billion, mahigit 3.01 billion. billion, no? Tingnan ko na nga para Sige nga, ikaw na sigurado magsabi, tayo. Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako Senator makapaniwala. Risa Ontiveros, mga magulang at mga mahal na mga taga-subaybay, ang kanyang kabuuang budget Saan mo ba nakuha yan? para sa 2025 Natawagan mo na national ba, budget. Yuel? Natawagan mo na ba si Ito. Senator Risa Ontiveros? 3 billion, 3.035 billion. 3 3.035. billion, 35 million and then 800,000 to be exact. Yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung, Kabuuan. yung amendment. Oo, yung Tapos insertion ang, or amendments. Tapos ang kanyang flood control insertion Ay nasa out of the more than 3 billion, 700 nasa 715 million. Ayun. Oo. Pakitanong nga Baka natin. na-parkingan lang siya ng Baka iba nga eh. Oo, nailagay sa pangalan niya pero hindi naman pala sa kanya. Hindi ba? May mga ganun eh. Kaya ganun yung ating... Ayun naman. Sana napakinggan nyo, pinlay na namin yung mismong portion na dahilan kung bakit nagwawala itong mga supporters ni Senator Risa Ontiveros. At sana naman yung mga nanonood sa atin ngayon, pinakinggan nyo mabuti. Ano sabi ko doon, kumpachero, hindi ako makapaniwala. Parang hindi ako makapaniwala kasi naman, paano ka naman maniniwala na may insertion, especially sa flood control, si Senator Risa Ontiveros, ang tingin natin sa kanya, talagang hindi siya papayag dito. Especially ito ang pinakamainit na
na usapin ngayon, mga kababayan. Ano po? Oo na, sabi siguro. Oo na, Katunying. Ah, kayo na ang magaling. Baka inimbento nyo lang yan. Ayan, eto na. And dito na. Papunta na tayo sa exciting part. Opo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Magkano ba talaga ang insertion ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Magkano? Magkano ang insertion ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Eto po, mga kababayan. Atin pong dali lang po Pasensya na kayo at medyo mahina tayo sa ang tawag doon sa yan, recent eto. Yun. Lumabas. Ay, napindot. Ay, lumabas. O, ayan na po, mga kababayan. So, yan po yung ilan sa mga insertions o amendment ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado. Ano po? Ayan po, yan po ay ang total po, pag nakita ninyo, mga kababayan, ay andito, nakikita niyo po ba to? Yan, itong iniikutan ko na yan. 3 billion 35 million 800,000. Tapos andyan po yung mga yung mga project. Andyan po yung project. Construction of multipurpose. Ayan po sa Tondo. Construction of multipurpose District 5 Manila. Construction of road Barangay Palapad San Fabian Pangasinan. Construction of road Barangay Kasampagan Laoca. Pero tigil muna ako dito. Tatanungin muna natin ang opisina ni Senator Risa Ontiveros. Baka kasi hindi alam ni Senator Risa Ontiveros to Itinatanggi po ba nyo na sa inyo ito? Yun po ang tanong ko. Itinatanggi po ba ninyo na ito po ay amendment o insertion ni Senator Risa Ontiveros? Tutuloy natin ang basa. Construction of road Barangay Aris, Lawak, Pangasinan. Construction of road Barangay Domingo, Alarcio, Lawak, Pangasinan. Construction of road Sitio San Jose, Kakandongan, Natividad, Pangasinan. Construction of multipurpose building Teen Center San Fernando, La Union. Ayan po yung presyo. Ayan 20 million. 20 million. Construction of Barangay Hall Barangay Buanta, Bawang. Mga magagandang proyekto po ito mga kababayan. Ako naniniwala ako magagandang proyekto. Kaya at this juncture, I want to reiterate that there is nothing wrong with insertion and amendment. Kaya huwag kayong masyadong defensive. Wala pong masama dyan. Lalo na nga kung inimplement ng tama yung proyekto. Ano ba problema doon? Ang problema doon, ganito. Ito, tanong lang Kasi sumasama ang insertion kapag nangialam sa implementing, di ba? Tapos, sumasama ang insertions kapag humingi ng kickback. Okay. Sumasama ang insertions kapag yung proponent is siya ang nagmamaniobra. Halimbawa, kukuha ng kanyang gustong tawag dito, contractor, di ba? Doon pumapasok yung mga bilyon. Sige, tuloy po. Tuloy muna. Tuloy natin. Sige, tuloy. Construction of Barangay Hall, Barangay Bawanta, La Union. Construction of City Pavilion for 1 Bonuan, Dagupan City, Pangasinan. Phase 3, 30 million.
construction of multipurpose building, agri-aqua building. Ang gaganda po nitong project na to. Into Mhm. training center, Lingayen, Pangasinan, 25 Mm. million. Construction of multipurpose building, training center, Barangay Bicol North. Tanong lang no? Ba't ang daming Pangasinan? Taga Pangasinan ba 'to si Ontiveros? Tanong lang po kasi parang puro Pangasinan yung proyekto niya. Taga saan ba ito? Di dapat pa, halimbawa sina umaano naman sila about sa flood control, wala sila. Halimbawa ito si Villanueva, taga Bulacan yan. Siyempre pagka dun sa Bulacan mag-aano ng kanyang mga proyekto para mapakinabangan ng mga niya, mga kababayan niya doon, di ba? Tapos yung iba, halimbawa sino ba yung mga taga diyan? Sino ba yung mga halimbawa sa De La Rosa. Oh, mag-aano ako diyan sa akin diyan sa sa lugar namin sa Davao, hindi sa Davao City, sa Davao de Oro yata siya. Oh, doon siya maglalagay. Pero si Ontiveros, napakarami yatang Pangasinan. Ano ba ang mayroon sa Pangasinan, Ma'am Ontiveros? Tatanong lang kasi hindi ko alam, taga Pangasinan yata kayo. Bayambang, Pangasinan, 20 Ayan, million. Pangasinan na naman. Construction of Obensaban Road at Barangay Gubkok, Tabuk, Kalinga, 25 million. Okay. Construction of road, Barangay Kabarutan, Kawayan, Isabela, 10 million. Concreting of road, Barangay Babaran, Itiaga, Isabela, 10 million. Construction of road, Barangay Garit Sur, Itiaga, Isabela, 10 million. Ito, flood control tong susunod. Construction of Sinili Flood Control Structure Section 3 at Barangay Sinili, Santiago City, Isabela, 100 million. Malaki. O, yan po first page pa lang. Alis ka nga muna Flood dyan. control First yan, page. Alisin ko lang 100 first million. page na to. Mas malaki no? First page. Tanggalin niyo yung Page first 1. page. Page 1. Aalisin ko na po muna ha. Okay, aalisin ko po muna mga kababayan. Focus tayo doon sa flood control, Katunying. Remove. Ni-remove ko na. Ni-remove na lahat. Aalisin ko na. Remove from studio. So, page 1. Uulitin ko lang. Kung meron pong mga ganitong proyekto, malamang inilapit yan ng local government units, malamang inilapit din yan baka ng congressman mismo dahil kulang yung kanyang allocation, baka lumapit sa opisina ni senator para maisingit po ito. Maisingit. Ano masama doon? Ano masama po doon mga kababayan kung meron siyang insertion? Page 1 pa lang Wala yun. pong masama sa insertion. Kaya nagtataka ako, ba't nyo tinawag na fake news yun? Tama na, sabi nga nung iba kaya nga kita, senador, gusto ko meron kang maipapagawang proyekto sa aming probinsya. Okay, puntahan natin yung isa pang pahina. Pahina 2. Ayan. Pahina 2. Puntahan po natin yung pahina 2. Image. Unahan ko na kaya si Katunying. Ito. Tagal mo Katunying Add to stage. Ayan po yung pahina 2. Ayan, buti na lang. Muntik na kita unahan Meron ako dito Calaguman Bisinal Road, Samal, Bataan, 30 million. Installation of solar-LED light along secondary roads, Olongapo, Bugalyon, Palawig, Zambales, 20 million. Construction of damaged paved roads, Dingalan, Aurora, 20 million. Opening of new road leading to Orani Public Market. Ang ganda nito. 10 million. Rehabilitation of Malolos, Paumbong, Hagonoy, Kalumpit, Provincial Road, Bulacan, 10 million. And so on and so forth. Magagandang proyekto. Medyo pumunta na tayo ng konti dito sa flood control. Sa kanal. Construction of drainage canal. Ito, Barangay Kalibutbut, Bacoor,
Bacolor, Pampanga, 20 million. Ito, sa Tarlac to, construction of flood control structures along Bakit River, Moncada, Tarlac, 75 million. Segment 14. Construction of flood control structures along Baca River, Paniqui, Tarlac, segment 29, 75 million. Construction of flood control structures along Kamiling River, Kubkub section, Kubkub, Mayantok, Tarlac, package 3, 75 million. Construction of flood control structures along Pait, Manok River, San Manuel, Tarlac, 75 million. Anong masama dito? Baka nga magagandang mga proyekto itong mga flood control projects na ito. Sandali lang ha. May napansin ako ha. Parang mahilig siya sa 75 million. Ano ba ito? Pare-parehas ba ito? Tanong lang ha. Tanong lang po. Pare-parehas ba yung laki, lawak, at haba? Kasi kung titignan natin ha, 75 million, 75 million, 76 million, 75 million. Parang tanong lang. Ito. Ano masama dyan? Ba't nyo kahihiyaan nyo ba yan? Ayun, yun ang masama. Yung nakita ko. Ba't parang mahilig sa 75? Yung ikahihiya yan kung yan po yung magandang proyekto at kung ito'y na-implement ng tama. And in fact, mga kababayan, ako po ay nagtanong, at least Tarlac lang to eh. Malapit-lapit lang to eh. Ano po? Nagtanong po ako kung ano na ba ang status niyang project na yan sa lalawigan ng Tarlac. Ito po. Yung construction of flood control structures along Baca River, Paniqui, itong segment 29, ito pong pangalawa, Paniqui, Tarlac. Alam niyo po ba na yan ay 75 million ang nakalaan, pero ang nanalo pong bidder diyan, ang nanalong bidder diyan ay ang pangalan po ay T2B3 Builders and Supplies Corporation. Uulitin ko ha. T2B3 Builders and Supplies Corporation. Ang contract price po nito, napanalunan po niya sa 73,136,282 pesos and 19 centavos. Ito po ay nagsimula noong April 8, 2025. Ang expiration po nito ay 11/05/2025. Matatapos na ito dapat ngayong November. Ang actual accomplishment nito ay 93%. So, baka tapos na to, matatapos na tong proyekto na to eh. Sige. Puntahan pa natin itong, nakita niyo po, nilagyan natin ng Stabilo, boss. Boss, Stabilo, boss. Ito pa yung isang project, yung segment 14. Ito, yung construction of flood control along Bakit River. Yan po ay may contract ID 25, ibig sabihin 2025 CJ 0161. Construction of flood control structures along Bakit River, Moncada, Tarlac. Ang contractor po nito ay RD8 Builders Corporation under the name of RD8 Builders. Bagamat 75 million po yung allocation dyan, ang contractor ay nagbid at ang napanalunan niya sa presyong 71, nakatipid, 71,949,079 pesos and 6 centavos. Ang award po nito ay, ang start date ay April 8 at matatapos po ito dapat ng November 5. Ang actual accomplishment po nito ay 70%.
dapat ang accomplishment niya as of today ay 88.15%. May slippage po ito ng 18.15%. Resibo po itong pinapakita namin sa inyo. Uulitin ko uli, may masama ba sa insertion, mga bata? Wala po. Kailan lang nagiging masama ang insertion, mga kababayan? Kailan lang nagiging masama? Kapag ka po, una, nakialam si senador o congressman sa post-enactment activities. Pangalawa, kung siya po ay nag-endorso o pinili niya ang kontraktor. Pangatlo, mga kababayan, Kickback. ay kung siya po ay kumikbak o naghingi ng porsyento sa proyekto. Pero kung hindi po ginawa ng mambabatas yun, okay lang po yun. Wala pong masama doon, Walang mga problema. kababayan. Wala pong masama doon. Huwag na kayong magkaila doon dahil maganda nga yun, kayo may nagagawang proyekto para sa ating mga kababayan. Ano po? Correct. Hindi po ito fake news. Hindi po ito fake news, mga kababayan. Sandali lang at magpapatuloy po tayo. Aalisin ko po muna to dahil baka hindi nyo na nakikita yung kapugian ko. Ayan. Parehas tayo. Yun, ganun sana. Ganun. So ito po ay mga proyekto. Baka nga puro magagandang proyekto po ito. Sige, ilipat natin yung aalisin ko na to. Aalisin na natin. Alis po dyan. Ngayon, hanap pa tayo ng iba. Page 3. Ayan. Page 3. Image file. Ito. Ay, sorry. So, ayan. At hanggang dito na lang ang ating video. Ay, saan yun? Nawala. Ayun. So, hanggang dito na lang po ang ating video at medyo humahaba na po mga kababayan. At nakita nyo naman po yung ang ipiniresenta ni Katonying na resibo na sinasabi yung fake news. Galing mismo ang yung resibo na ito sa mismong Senado. So, paano sabihing fake news ito? At bakit itinatanggi? Itinanggi ang insertion pero yung amyenda hindi tinanggi. Isa lang naman yun eh. Wala naman tayong tinatangan nito. Di ba? Sa BICAM yung sinasabi. Okay. Hindi ka naman kasali dun sa BICAM eh. Talagang wala kang insertion sa BICAM. Pero, tatlong ang pinangagalingan yan. NEP, GAB, tsaka GAA. Yan, tatlo na yan. Isa either alin dun sa tatlo. Siningit. At saka, hindi naman masama, di ba? Pagka na-implement ng maganda yung proyekto, walang ghost project, walang substandard, na gagamit ng maayos, na papakinabangan ng taong bayan, so bakit mo ikakaila? Di ba? Yan ang kuwan natin dito. Yun ang punto natin dito. Kasi pag kinakaila mo, baka may ginagawa kang hindi tama. Yun lang po. Kasi ang tao, halimbawa, hindi aking gawa yan. Ikaw nakasulat na proponent doon eh. Ibig mong masabihin, ginamit lang yung pangalan mo doon. Sa 24 kayo dyan. Sa 24 kayo dyan. Ikaw lang ang nagamit yung pangalan. Kasi kung tutuusin, kung mga ganyan, hindi pwede namang 24 dito. Gamitin muna natin yung pangalan ng isa. Yung pang 23, 22, 21. Baka meron din sila. Dahil sabi nga ni Senator J.B. Ejercito, lahat may insertions. Kaya ipinaliwanag niya yung insertions. Kung masama ba o nasa batas naman. Kaya dapat yan ang ayusin. Isa, kung paano gumawa diyan sa insertion, dapat transparent.
para walang tinatago. Kung comic book man kayo, itago nyo ng gusto na walang kontraktor na kakanta. Bayang Magiliw. Naalala ko na naman. Ay, nako. So, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, andyan lang po ang subscribe button. At pakiclick na lang po at para lagi kayong updated sa ating mga videos. At kung may panahon pa kayo, pwede mo i-share para may kalat natin tong magandang balita, magandang kasagutan doon sa sinasabi ni Senator Risa Hontiveros na fake news daw, may nilatagan tuloy siya ng resibo. So, ganito lang. Maraming salamat. Syukran.